Kaibigan, may tanong ako sa'yo. Gaano mo ba kamahal ang sarili mo? Alam ko, mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Nililigawan mo ang taong gusto mo. Binibigay mo ang lahat, oras, effort, at pagmamahal. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito pinapansin o pinapahalagahan. Araw-araw ka nagsisend ng sweet messages. Araw-araw umaasa, pero tila walang kapalit. Ang video na ito ay tugon natin sa isang kaibigan na nag-comment sa huli nating video at para na rin ito sa mga kaibigan natin na may kaparehas na sitwasyon sa ating kaibigan. Kaya kung may advice ka sa karanasan niya o ikaw mismo ay kailangan din ng advice, huwag ka mahiya mag-comment, kaibigan. Kaya ang tanong ko, kaibigan, hanggang saan mo kayang isakripisyo ang sarili mong kaligayahan para sa taong hindi ka naman pinipili? Dito papasok ang Stoicism, isang pilosopiyang magtuturo sa iyo ng self-love, self-worth, at tamang mindset sa pagharap sa ganitong sitwasyon. Kaya samahan mo ako hanggang dulo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang aral na makakatulong sa paghubog ng mas matatag na sarili. Kaibigan, alam ko mabigat sa dibdib ang nararamdaman mo ngayon. Pero gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na baka hindi mo pa naririnig mula sa iba. Hindi ikaw ang problema. Minsan, hindi dahil kulang ka, hindi dahil hindi ka sapat, hindi dahil hindi mo siya napasaya, kundi dahil siya mismo ay may pinagdadaanan na hindi mo kontrolado. Maaaring hindi pa siya handa sa relasyon. Maaaring may iniisip pa siyang responsibilidad sa pamilya. May sugat pa siya galing sa nakaraan. Or real talk, baka hindi niya pa nakikita ang future kasama ka. Masakit, oo. Pero hindi laging ang sagot ay baguhin mo ang sarili mo. Kasi minsan, kahit anong effort mo, kung hindi pa siya handa, hindi pa talaga. Ito ang 10 bagay na maipapayo ko sa iyo, kaibigan, upang matutunan mong malagpasan ang iyong nararamdaman ngayon. Okay, simulan na natin. Una, mahalin mo ang sarili mo bago ang iba. Kaibigan, ayon kay Marcus Aurelius, ang pagmamahal sa sarili ay hindi kayabangan. Ito ang pundasyon ng tunay na kaligayahan. Bago ka magmahal ng iba, siguraduhin mong puno ang sarili mong baso. Kasi kapag binuhos mo ang lahat at wala nang natira para sa sarili mo, ikaw ang mauubos. Hindi masama ang magmahal, pero huwag mong kalimutan na ikaw mismo ay mahalaga rin. Pangalawa, hindi mo kontrolado ang puso ng iba. Isa sa mga aral ng Stoicism, kaibigan, ay hindi mo kontrolado ang ibang tao. Pwede mong ibigay ang pinakamagandang effort, pinakamatamis na mensahe, at pinakatapat na intensyon. Pero kung hindi ka niya pipiliin, wala kang magagawa. Ayon kay Marcus Aurelius, huwag mong aksayahin ang oras sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo hawak. Sa halip na pilitin mo ang isang tao na mahalin ka, ituon mo ang pansin sa sarili mong paglago. Dahil darating ang panahon, may taong makakakita ng halaga mo at hindi mo na kailangang ipaglaban pa ang atensyon niya. Pangatlo, iwasan ang pagkapit sa mga hindi para sa'yo. Kaibigan, mahirap aminin, pero minsan hindi nakalaan para sa atin ang taong gusto natin. Kahit anong effort, kahit gaano mo pagustuhin, kung hindi ka para sa kanya, hindi siya para sa'yo. Pero narito ang kagandahan. May taong nakalaan para sa'yo. Isang taong tatanggapin ka ng buong buo. Hindi mo kailangang maghabol. Hindi mo kailangang magpanggap. Kaya huwag kang matakot, bitawan ang mali, para magawa ng espasyo ang tama. Pang-apat, magpahinga at maghilom. Ang patuloy na paghabol, kaibigan, ay nakakapagod. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Kaya importante ang magpahinga. Hindi ito pagsuko. Ito ay paraan para pagalingin ang sugat mo. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nangangailangan ng pahinga upang muling makabangon. Kaya ngayon, hayaang maghilom ang puso mo. Huwag mo munang isipin ang pagpapasaya sa iba. Unahin mong pasayahin ang sarili mo. Panlima,
Gumawa ng mga bagay na para sa sarili mo. Magbasa ng libro, mag-ehersisyo, matutong magluto, matutong magpahinga. Gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Hindi para magpanggap, kundi para patibayin ang sarili mo. Dahil ang taong nagmamahal sa sarili niya ay nagiging magneto ng tamang tao. Panganim, yakapin ang katahimikan. Kaibigan, hindi sa ingay nasusukat ang pagmamahal at hindi sa dami ng mensahe nasusukat ang halaga. Minsan, sa katahimikan mo, mahahanap ang lakas mo. Ayon kay Marcus Aurelius, gawin ito sa tiyaga, ipaunawa ng resulta ang salita. Itigil mo na ang araw-araw na pagsisend ng sweet messages. Hayaan mong tumahimik ka muna. Dahil sa katahimikan, makikita niya ang puwang na iniwan mo. At kung hindi niya ito mapansin, mas lalong malinaw na hindi siya ang taong nararapat para sa'yo. Pampito, palawakin ang mundo mo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa iisang tao, kaibigan. May pamilya ka, may mga kaibigan ka, may sarili kang mga pangarap. Palawakin mo ang mundo mo. Mas makikita mo ang ganda ng buhay kapag hinayaan mong mag-explore at mag-grow ka. Pangwalo, kilalanin mo ang sarili mong halaga. Hindi mo kailangang magmakaawa sa pagmamahal, kaibigan. Hindi mo kailangang ipaglaban ang atensyon ng taong ayaw naman sa'yo. Mahalaga ka kahit wala kang ginagawa para patunayan ito. Ayon kay Marcus Aurelius, ang halaga ng tao ay hindi nakabase sa opinyon ng iba. Tandaan mo yan. Pangsyam, maghanda para sa tamang tao, kaibigan. Ang bawat maling tao na dumarating sa buhay natin ay paghahanda para sa tamang tao. Kaya huwag mong sayangin ang panahon mo sa pagkapit sa mali. Gumamit ka ng oras para pagandahin ang sarili mo. Hindi para maging perpekto, kundi para maging handa sa pagdating ng taong tatanggap sa'yo. Panghuli, piliin mong maging masaya kahit wala siya. Ito ang pinakamahirap pero pinakamahalagang hakbang, kaibigan. Matutong maging masaya kahit wala ang taong gusto mo. Dahil kapag natutunan mong maging buo ng mag-isa, hindi mo na kailangang maghanap ng taong bubuo sa'yo. At kapag dumating ang tamang tao, bonus na lang yon, hindi requirement. Ngayon, kaibigan, paano mo malalagpasan ang sakit na ito? Dito papasok ang Stoicism. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang ibig sabihin nito, hawak mo ang sarili mong isip, hindi ang desisyon ng iba. Hindi mo hawak ang puso ng nililigawan mo, pero hawak mo kung paano ka magre-react, kung paano ka babangon, kung paano mo titingnan ang sarili mo. Imbes na itanong mo palagi, ano bang mali sa akin? Itanong mo, ano bang matututunan ko rito? Imbes na habulin mo siya, unahin mo munang buuin ang sarili mo. Imbes na malungkot ka sa nawala, magpasalamat ka sa natutunan. Kaibigan, darating ang tamang tao sa tamang panahon. Pero habang naghihintay, maging tao ka munang alam ang halaga mo, hindi lang sa harap ng ibang tao, kundi lalo na sa harap ng sarili mo. Kaibigan, ngayon na napakinggan mo ang payo ko, may tanong ako. Handa ka na bang bitawan ang maling tao para bigyang daan ang tamang tao? Hindi ko sinasabi na madali o hindi masakit, pero tandaan mo, ang pinakamagandang relasyon ay yung hindi mo kailangang pilitin. Kaya't huwag mong kalimutan, huwag mo sayangin ang oras mo sa isang tao na hindi ka nakikita o pinahahalagahan. I-comment mo sa baba ang nararamdaman mo at pag-usapan natin. Dahil sa bawat kwento, may matututunan tayong lahat. Kung ikaw ay dumaan sa ganitong sitwasyon o may mga tanong ka pa, nandito ako, kaibigan, para makinig at magbigay ng gabay. At kung gusto mo pa ng mas maraming Stoic advice, Tagalog, self-love tips, at motivation para sa buhay, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Laging tandaan, ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay ng tamang tao, kundi sa pagiging tamang tao para sa sarili mo. Magtiwala ka
na darating ang tamang tao sa tamang panahon. Tandaan mo, kaibigan, do it silently. Let the result do the talking. Ang tunay na pagmamahal ay hindi ipinagmamakaawa, kusa itong dumarating sa tamang panahon. Kaya sa ngayon, mag-focus ka sa pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili mo. Dahil ito ang unang hakbang para matanggap mo ang pagmamahal na nararapat para sa iyo. Hanggang sa muli, kaibigan. Magandang buhay at maligaya kang maghihintay, sapagkat ang mga magagandang bagay ay dumarating sa mga handa at buo na ang loob.